Kasi INC is very, ganun talaga ang pamunahan ng INC kay ERAP. Dahil yung, I believe, yan, San Juan, ang isa sa mga, ang pinakaunang city or bayan na ang iglesia. Kasi di ba dyan ang compound ng ni Ministro Manalo compound sa San Juan? Sa Little Baguio, nasa San Juan. Doon ba? Malaki yung compound doon. Tapos malaki ang naitulong ni ERAP actually, inalagaan ni ERAP ang INC sa San Juan noon. Oo, kasi mayor doon nag-start ng political career si ERAP San Juan talaga. Yes. So talagang yung ERAP and Iglesia, parang mahaba yung pinagsamahan yan. Ang ERAP and Iglesia, para yung KOJC Duterte. Oo. Actually, kaya rin kaya rin na yung That's the best way to put it, Yes, yung INC Estrada relationship, para yung KOJC Duterte, di ba? Na si Digong din na inano niya yung KOJC doon sa lugar na yon, na parang naging instrumento ba na maging stable yung religious group. So yung sa San Juan, tama ba ako yung mga taga-ANC na sa San Juan ang unang parang nag-ugat? Kasi nandiyan ang compound ni Ministro Felix Manalo. Kasi may F. Manalo Street nga doon na sobrang haba. That's Felix Manalo. Doon ang compound na ni Ministro Manalo. Na malaki yung compound na yun. Malaki yung... Yeah, ang haba noon. At saka yung, yung magandang area siya. Yung F. Manalo Street na yun, magandang area. Ayun. Actually, kaya din, pardon, Oo nga. Ang inaano po namin dito, yung INC po kasi nasa city ng San Juan. Okay, nasa city siya ng San Juan nag-umpisa. Kaya nga yung kailan si Estrada, ERAP and INC, ano talaga 'yan? Magkaano talaga yan? Actually si ERAP sa sindikat siya because of San Juan yung pamamalakad niya sa San Juan. And then maganda na girl. Maganda ang San Juan noon, promise, maganda nung time namin, parang nakakainggit. Di ba naalala mo yun? Yung para mong di ba ako kasi na taga Sampaloc, tapos yung pupunta ka ng San Juan, yung feeling mo, ay, maganda naman. Totoo. Yung pagkalumabas ka na ng Manila area, ay, maganda na San Juan na to. parang modern na San Juan. Diba? Naalala nyo nung panahon natin, nung kabataan natin, Mami Laika, nung 90s, San Juan is the place to be. And Green Hills. Kaya sumikat si ERAP, kaya siya naging presidente. Parang Davao Duterte, nung time no yun, San Juan ERAP. At natulungan siya ng iglesia. Tulungan niya si ERAP sa kasi iglesia sa San Juan noon. Yes. And then, at ang kaya sa San Juan, walang snatcher. Yun pa yung noon. Sa San Juan, walang snatcher. Which was true enough. Tapos may si ERAP, kadikit ni Marcos kasi because of the San Juan, pati yung iglesia. Magkakadikit yan. Kaya nga sabi ko, nakaka-alarma, malamang na-alarma yan ngayon yung mga Marcos. Kasi ever since talaga yung INC, nakasuporta yan sa mga Marcos. Pero ngayon, ba't parang, di ba, parang may paninindigan sila. So, Cosmological Woman of the Universe. Ayan. May feedback sa'yo, Bax. Bakit sa akin? Ako ba? Oo, sa'yo. Audio mo. Baka naka-open yung Facebook. May naka-open kang Facebook. Naka-close ang Facebook ko. Meron kang echo. Wali-wali sa akin. Ayan, hello, okay na. Ayan, okay na. Ayan. Kailangan pala mag-echo cancellation. May ganun palang eksena. Hello everyone. Hello mga ka-moisture. Hello ka-barangay. Na-miss niyo ba ako? Oo, lagi ka, araw-araw ka kayang hinahanap ng mga tao. Ayan. Bakit? Nagtitip ba kayo para hanapin ako? Charot. Oo nga. Nagtitip ba kayo para hanapin ako? Pili niyo ako pambili ng macadamia nuts? Charot. Ano yan? Matcha? At ng pangkape. Oo. Can you imagine? Macadamia nuts wrapped in matcha. In matcha, oo. Ay, yung coffee mo, yun yung may coconut milk? Ay, wala mo ng coconut milk ngayon. Gusto ko muna yung the real thing. So, parang, ayoko muna magpa-girl ngayon, no? So, parang uminom muna ako ng the real thing dahil sa tagal ko na hindi nakainom ng the real thing. Diyos ko, dahil nung uminom muna ako ng the real thing. Bakla parang feeling, kasi ang tagal ko hindi nakainom talaga ng kape. Okay, oo. Siguro mga 3 buwan. So, syempre, wala na ang baba-baba na ng caffeine tolerance mo. Girl, nung pag-inom ko talaga uli ng kape, girl, parang high. Alam mo yung, ramdam na ramdam kong dilat yung mata ko. Tapos,
Alam mo yung parang ramdam na ramdam ko yung gumagano'n sa caffeine. Sabi ko, shit, ganito pala epekto ng caffeine sa totoong buhay. Kasi ang tagal ko hindi uminom ng kape. Pero alam mo, nakaka-moisture ang pag hindi ka nagkakape, nakaka-moisture siya. Kaya nga, di ba, sobrang moist ko ng mga previous times, di ba? So, uminom talaga ako, sabi ko, shit, talagang, alam mo yung parang sabi ko, parang, ano siya, na parang virgin ka. Ulit. Virgin ka, tapos first time. Tapos yung first time mong, alam nyo na, nagka-o, na parang, ganon. Ano yung hinig? Yung hinig ay talagang, wow! Parang ganun, wow! Kaya nung uminom ako na sabi ko, ganito pala talaga ang caffeine. Sabi ko, can you imagine kung gaano tayo na tumaas yung tolerance natin ng caffeine, na hindi na natin nararamdaman yung ganon. Na inom ka lang inom. Kaya nung uminom talaga ako ng caffeine, sabi ko, oh my God, parang ganito pala siya. Na, oo nga naman, kung gusto mo pahaba ng oras, inom ka ng kape. Pero dapat yung, wala na talagang tolerance yung katawan mo sa kape. Yung medyo nag-reset na siya. ng on. Nag-reset na siya. Kasi kung first time, kung fresh na fresh ka, tapos uminom ka ng kape, girl, gising na gising ang diwa mo at napaka-clear. Kaya yun yung ano, parang, oh my God, ang feeling niya, di ba talagang inano ko talaga, ang feeling talaga niya na first time uminom ng kape na, ang tagal uminom for the longest time. Alam mo yung parang nag-exercise. Tapos ang taas-taas ng dopamine, ng dopamine levels mo. Tapos yung parang, parang, gano'n ka na, ano pa, ano bang gawin natin? Magbuhat pa ba tayo ng gano'n? Adik lang yung pega. Hindi, pero totoo yan. Kasi pag, nung kasagsagan kong mag-training, meron akong ganun yung, pag uwi mo ng bahay, yung sobrang pagod na pagod ka, pero hindi ka makatulog kasi ang taas ng dopamine mo nga. Ganun. Kasi ano ka, parang, alert ka. Ano pang gawin natin? Pero, nakatulog ako. Kasi sabi ko, itutulog ko na nga lang to. Pag gusto ko matulog, nakakatulog naman ako. So, parang sabi ko, in fairness, sa caffeine, meron talaga siyang, awakening powers, pero hindi siya yung, hindi ka makatulog pag gusto mo makatulog. So, I think, kaya hindi ka nakatulog sa pagkakape because, parang tumaas na yung tolerance mo sa caffeine. Yung pag-consume mo, hindi na. Kinakabahan nga ako nun, sabi ko, bakit ganito ang pakiramdam ko? Ano ba ako? Meron ba nag-spike ng coffee ko? Hindi kasi yung fresh, talagang bagong reset yung katawan. Actually, ako medyo matagal na din kung hindi nagkakape eh. I-try mo, kahit latte or cappuccino. Oo. Inisip ko magkakape ulit ako kapag kailangan ng magkape. Ayan. Pag yung mga tipong kunwari, bukas papatawag na ako sa Congress, ayan, magkakape ako today para bonggang-bongga magre-review ako. Hindi kasi ako talaga, na parang, kasi gusto ko magising yung diwa ko nung panahon na yun. Kasi dami-dami ko binabasa. Sabi ko, ayoko pa matulog. Parang, tapos nung uminom akong kape, baka buntis ka sa, hindi pwede, nagpipills ako. So, ayun lang. Sinare ko lang po ang aking karanasan. Yun lang po ang karanasan ko in the past few days. Kayo ba? Ano ba karanasan niyo? Wala. Ano ang significant event nito mga nakakaraang araw? INC rally, traffic sa EDSA Davao City. Ano ba? Mga significant event ngayong na to. May nagpapa-comment dito, mag-comment daw tayo sa statement ni JPE. Tiningnan ko yung page ni Juan Ponce Enrile para ma-accommodate naman natin yung request nito. Merong post si JPE 3 hours ago. Sabi niya, there is a bigger question. Can INC with all its members amend the Constitution or suspend any of its provisions? Are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law for a person or a group of persons? Impeachment is just a constitutional legal process to remove a government official from his office if there is a ground and evidence to support it. The impeached official is not going to jail by the mere fact of his impeachment. As a nation and as a state, we will incur a very detrimental precedent if we follow the logic implicit in the INC rally that they mounted. Are we prepared and ready to face the long-term consequences of that INC move? Sabi ni JPE. Siya talaga yung ang constitutional effect ng malakihang rally? Hindi ba? Kayo ni Ramos, patawag nun ng tao sa EDSA.
Oo nga. Nakakaloka. Wait, sino ba nagpauso niyang EDSA? Hindi ba kayo ni Ramo? Di ba ikaw? Ikaw at saka si Fidel, di ba? Wait lang. Eto Nakakaloka. wait. We're just stating facts. At si JP na rin mismo nagsabi noon na ang totoong dahilan ng EDSA ay yung pagpapatawag nila ni Ramos. Hindi ba sinabi niya yan before? Hindi naman daw si Cory kasi si Cory ay nasa Cebu. So, ang tawag daw niya sa EDSA ay silang dalawa nung pumunta sila sa Radio Veritas. And started calling out people to go out. To go out, to protect them. To protect them, oo. So, hindi ba yung mga tao, we're there to protect you. Dahil tumiwala kayo sa chain of command. Oo, nakakaloka. Hindi, tsaka kasi itong no? Ulitin ko lang. Sinabi niya, are you ready to face the long-term consequences? Ay, law, too late. Nakakaloka. Started it. Hindi ba tumiwala kayo sa chain of command sa gobyerno ni Marcos Senior? Pumunta kayo kay Cardinal Sin. O hindi yun INC. Sa Catholic Church. Anong ginawa niyo sa Catholic doon sa radio sa kanila? Hindi ba humingi kayo ng tulong para ipatawag ang mga tao para protektahan kayong dalawa ni Ramos? Dahil kayo mismo nagsabi, JPE, na-arrestuhin kayo. Hindi ba? Kaya kayo ay nagpatawag ng tao sa EDSA. And then later on, the EDSA was hijacked by the Cory Group. Hindi ako sabi niyan, JPE. Hanapin niyo yung post niya dyan. Hanapin mo nga, Joey. Hanapin mo Veritas, Radio Veritas, something like that. Teka. Sa page ni Enrile mismo. Parang nag-post siya about it. Oo. Siya ang nagsabi nun. Hanapin mo lang yung Veritas. Veritas. Oo. Eto. Teka. UP Sigma yan eh. Hanapin mo, ayan, JPE. Some people who dislike President accuse him. Hindi ata yan. Hindi ito. Hindi yan. Sige pa. Girl. Hanapin mo lang sa kanya. Matutumbok mo din yan. How does it feel to be called a traitor? Teka. Ay, end of results na. Juan Ponce Enrile, 52, tells Marcos over Radio Veritas, enough is enough, Mr. President. Your time is up. Do not miscalculate our strength now. Anong sabi niya? Ito. Finding out the truth, especially after so many accounts from those who all claim to know what really transpired during those crucial days, may take some time. That part in our history as a nation has been written in so many ways that the truth has become difficult to discern. I can only offer my own conscience and personal experience to the rendering of the entire truth in God's time. Teka. Hindi. Speech niya to. Basta meron siyang sinabi dyan. Nabasa ko yun yung post niya long time ago. Ayan actually sinula din ni Rappler. On February 22, 1986, Cardinal Sin delivered a message on Radio Veritas appealing to the public to protect then Defense Minister Juan Ponce Enrile. Babe, you went to the Catholic Church to protect you. Asking for you to be protected. Tapos ngayon, ano yung sinasabi mo sa INC? Na it is for a group of people. Group of people pag hindi kasi siya kasali. Ano group ba? Group of people pag hindi siya kasali. Ha? May ano kasi may the intention really is to undermine yung ginawa ng INC nung January 13 eh. Can the INC with all this member amend the constitution or suspend any of its provisions? Ayan, may nag-send ng link. Si Ian Reg Paring. Ayan. Ian Reg Paring, paano naman sa ang tawag dito, paki-PM, ayan. Paki-PM yung link. Kasi hindi ko maklik sa ano yan eh. Ayan. Ian Reg,
Pasend naman itong link para hindi ko kasi nakiklik pagka sa ano lang. Tinable din ni JPE si Cory kasi isa siya sa nagtaguyod ng Kaya dapat mag-aaral kayo ng history para hindi kayo na-eme-eme ng mga to. Kita mo, sabi niya, yung INC, pinoproteksyonan si Sara. Bakla, pupunta ka sa Catholic Church in 1986 calling for people power to protect you. Ayan. Click natin yung link ni ano. Ito ba? While the public peaceful protest had erupted all over the country, Jaime Cardinal Sin of the Archdiocese of Manila announced on Radio Veritas that Marcos, longtime Defense Minister Juan Ponce Enrile, Lieutenant General Fidel V. Ramos, then Deputy Chief of the Armed Forces and head of the Philippine Constabulary, had defected and were calling on Marcos to resign. Cardinal Sin called on Filipinos to protect the defectors who were holed up initially in Camp Aguinaldo. Ayan. It's documented also in the official gazette. Ayun. Medyo ano rin kasi yung statement ni yung statement ni Enrile. May pagka passive aggressive, yung kino-question yung value ng move nung INC na ano ngayon, kumilos kayo, bakit may magagawa ba yan? May magagawa pa yan. Ganun yung tenor nung niya nung statement niya. Can the INC with all these members amend the Constitution or suspend any of its provision? I mean, hindi naman yun yung goal ng INC. They're just expressing their protest against it. O di ituloy ninyo. Hindi naman sinabi na wala na dapat kapangyarihan ng House of Representatives to do it Pero JP, it's too late to ask kung may magagawa pa yan kasi you and Ramos went to the Catholic Church to ask for their protection and for them to call for a people power in order to protect you and Ramos against the Marcos administration because you defected. You did it, di ba? Parang, you did it. Si JPE, ginawa mo yun. Ginawa mo ng bonggang-bongga yun. No 1986. Pagkatapos, kasi yung question niya sa dulo is are we prepared to discard or sacrifice value of rule of law? You weren't thinking about rule of law? At that time, you were calling the Catholic Church to protect you? Diba? You defected. You basically called for the downfall of the Marcos Sr. government. And by the rule of law during the time, it is what? Sedition? Or mutiny yung ginawa nila? Di ba parang mutiny ata yung ginawa nila? Kasi sila, nasa security forces sila Ano ba sila? Was it mutiny? I don't know. Kudeta. It's a rebellion. It's a kudeta. So under the rule of law during that time, what you did was a rebellion. You just got lucky. You just got lucky kasi nagtagumpay kayo. Paano kung walang sakit nun si Marcos Sr. At kung pinili talaga niya na stay. Ay nako, ulitin nyo yan at tegihin. Hindi ba? Tama ako. You specifically, you and Ramos defected from Marcos Sr. And of course, naturally, the Marcos Sr. government, the military then, would arrest you because that's what? Rebellion? Or sedition? Or whatever? You went to a religious group. And that religious group basically called for a protest rally to defend you. Protect you and really, basically, the rally protected you against the law at that time being implemented against you. Against you. True. Ang weird doon, INC is not calling for disregard of the Constitution. Wala kang drastic call yung wala kang drastic call yung INC dito na that would undermine any constitutional process or any lawful order or things like that. Yung no impeachment na stand ng yung no impeachment na stand ng INC is a political statement. It doesn't mean na, 'di ba? It doesn't mean na you should stop statement. It's actually calling for kung sino man ang mga boboto, kung sino man ang mga
kongresista dyan na gustong bumoto sa impeachment ni Inday, mag-isip-isip kayo. Wait, di ba JPA, nasa stage ka ng EDSA Tres organized by INC? He's there? Huh? He was there? He was there. Teka nga, i-google nga natin ng very, very quick. Which is INC-led, di ba? INC-led rin yung EDSA 3 na mas maraming tao kaysa sa EDSA 2. EDSA 3. JPE. Ay ang mga nandun si Panfilo Lacson, Gringo Conasan, Eranio G. Manalo, that's INC. Miriam Defensor Santiago, Lo Ejercito, JV Ejercito. So parang, babe, kung wala pa lang tayo yung INC rally, bakit mo sinuportahan nung EDSA 3? Oo. Alam mo yun, na parang, Visit naman tong hindi ba? Na parang, serious? Na parang, for the protect, masususpend ang constitution. Meron tayong constitution, masususpend ang constitution pag isususpend nila ang constitution. Bex! Babe, JPE, nagpatawag ka ng EDSA 1 para proteksyonan kayong dalawa ni Ramos nung nag-defect kayo. What was the protection for? The protection was for preventing your arrest. Because basically, nagkudeta kayo. True. Ito yung EDSA 3 Okay. Ayan na si Mami Laika. Tanong mo kay Mami Laika. Mas matanda sa akin yan. Oo nga. Gumalang kayo sa mga super tanda. Alam ni Mami Laika yung sinasabi ko. Nandun si Enrile sa EDSA 3. Sino ba ang lead convener ng EDSA 3? Ang INC. INC. Bakit ngayon nag-ano ka na, may magagawa ba yung INC? May magagawa ba yung INC? Bakit sumampa dun sa stage ng EDSA 3? Ang pinagkaiba nyo nga lang ni Sarah, hindi siya sumampa sa stage ng INC. Ng INC, true. Ayun, pakitin nga natin si Mami Laika. Ayan, Mami Laika, sinandan kita ng link. Nakakaloka. Well, yung niya kasi, syndicated tong na to yung ganitong sentiment na sinasabi ni Juan Ponce Enrile. Actually, ito yung general sentiments nung mga ayaw dun sa INC rally. So parang ang sinasabi nila, ano ba naman yan? Ano lang naman yan? Ginawa lang naman ng INC yan in order to show their strength, ganyan, show of power. It is really about their flock. Hindi naman yan talaga para sa, kumbaga para makasariling layunin daw yan ng INC, ganon. Makasarili kasi hindi kayo nag-benefit. Makasarili kasi hindi kayo nag-benefit dun sa move, sa na yun, sa peace rally na yun, Diyos me. Hindi, alam mo yung mga ganyang, babe, if the rally is for you, like EDSA 1, it's okay. Pag siya ang nagtawag at siya ang nag-benefit, okay lang. Para sa yon? Para sa bayan. Para sa bayan yon, di ba? Pero pagka, hindi siya ang nagtawag at hindi siya ang ultimate beneficiary, can we afford? Are we sure? Are we sure? Di ba? Can we afford? Oo. Can we sacrifice the rule of law? Di ba? Diba? Can we afford to look? We're past that scenario, babe. Kayo ba mga babes? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Am I making sense? If I'm not making sense, tell me. Yeah, gets ka namin. Sana the likes of, sabi ni Rice Villarin. Salamat sa nagpadala ng tip. Ayan. Go, go, go. Ayan. Sabi ni Rice Villarin, sana the likes of JPE would say something without pride and honesty na kasi he won't be able to bring it with him when time comes. None of us can bring moral compass, so don't mislay it. Ayun, sabi ni Rice. Actually, ang tawag dito, umaasa ka pa ba na? Pero I really think, pag mga ganyan, hindi na sila natatakot sa mga moral compass. Oo, wala nang moral compass. Yung nagsalita si JPE at nagsinungaling tungkol doon sa, kasama yung si Katrina Ponce Enrile, tungkol doon sa Pogo, sa CESA.
Oh. Diba? Ano siya? Yun, nagsalita sila doon na parang, hindi nag-operate ng Pogo, ang CESA ever, ganyan-ganyan. Yung, pinatawag sila na ng Congress to speak about it, to talk about the Pogo dun sa CESA. Ganon. And they wanted, well, at least for Katrina, Ponce Enrile na, may mga statement siya doon na, wala kaming ginagawang illegal, wala kaming ganyan. Wala kaming... kaya wala naman talaga silang ginagawang illegal because the master licensee was, the license was legal. Hindi legal naman talaga yung master license ko ng ng DG Plus. Ay, sino ba yun? They were actually the guinea pig of the new rules at that time ng PAGCOR na paghiwalayin yung lisensya ng physical na casino at saka yung online casino. Yun. Sila yung naging guinea pig noon sila yung naging their case is the testing it is the test case for the new rule. Hay nako, ang masasabi ko lang talaga, ngayon ko lang talaga napatunayan na, kasi in-interview ko si Enrile noon na for him, it's all about survival. So, ngayon ko lang talaga napatunayan na what matters for JPE is really survival. O ngayon alam niyo na kung bakit siya umabot ng ganyang edad. Yeah, survival of his family. And kasi aminin niyo, kung hindi siya dumikit noon kay Cory, kasama yung mga kayamanan nilang, kasama yung mga kayamanan nilang mafo-forfeit. Oo, PPC. Oo, garantisado yun. Kaya nga, hindi sila nadamay dyan ni Ramos. Parang, okay, finders keepers. Parang ganun lang sa kanila. Finders keepers na lang tayo. Alam niyo yung ibig sabihin ng finders keepers? Nabutan niyo ba yung game show na yan? Hindi na ito nabutan ng iba. Mami Laika, alam mo ba yung finders keepers? Ano yung parang pag nakuha mo, yun na? Alam mo ba yung laro yung game show? Parang ako na yung napanood namin. Hindi ko rin matandaan yung SAS. Ano yung finders keepers? Finders keepers. Nasa Nickelodeon siya. Oh my God. Masyado ba akong syala? Nanonood ako ng Nickelodeon nung bata ako. Kayo lang may cable nun? Anyway, kami may nun. Okay, sa mga walang may cable, katulad ni Mami Laika, ni Joey, at karamihan sa inyo, dati sa Channel 9, may Nickelodeon. And every Sunday, alam ko pa, di ba? Kasi pinapanood ko yan. Every Sunday, yung Nickelodeon at 9 a.m. Naalala nyo ba yung mga Bex, di ba? 9 a.m. every Sunday. Oo. Ngayon, ang sa Nickelodeon, meron dong portion na Finders Keepers. Tapos, ang ginagawa alam niyo yung ginagawa, ang maganda sa Finders Keepers kasi, para siyang detect, na, okay, merong object na to, ganyan, tapos hahanapin mo siya sa parang, sa venue, meron silang emirate, naalala nyo na? Oo, naalala ko na. Nanonood kayo nun kasi hindi nyo kailangan ng cable noon. That's Channel 9. Pati ba yung Channel 9 hindi umabot sa inyo? Ganyan ba kayo pinabayaan ng gobyerno? Noong panahon na yun, naglalandi na ako. Hindi na ako nanonood ng ganyan. Ng Sunday? Anyway, so, parang kay Enrile, kay Ramos, parang kanila, okay, finders keepers na lang ang laro natin sa inyo. Ganon. Diba? Actually, maraming ganon. Yung mga gustong tumiwalag kay Marcos, finders keepers ang exchange. O tiwalag ka, finders keepers. Diba? Kung anong nakamka mo dyan, sa'yo na. Iyon na. Oo, iyon na. Hindi na namin gagalawin. Pero kailangan natin, di ba marami yan? Kaya nga, di ba, nakit nung iba, yung nila, kasi nga, kung talagang seryoso nung si Cory na papanagutin lahat, girl, siguro, iba yung Pilipinas ngayon. Kung sineryoso niya yun, Kaso, hindi niya sineryoso. Hindi niya sineryoso. Even yung target nga ng gusto lang palitan ng pamilya niya, yung kumangkam. Hindi niya sineryoso kasi yung target nga ng PCGG, hindi rin naman sila ganun ka-successful sa pag-retrieve ng mga ill-gotten wealth. I mean, hindi nila ginalingan. Hindi nila ginalingan in a sense na meron talagang napukpok talaga ng bonggang-bongga dun sa campaign. Kasi according to sources na dating head ng PCGG na aking nakausap, hindi man yung dating head kasi tagi na siya. Kanyang pamangkin, kasi nasa kanya lahat ng ginawa ng kanyang tito. Stakeholders. Ang nagpatigil na ng investigation, the United States. Kaya nga, di ba, parang biglang, kaya pag ni-research yung mga news na yon, merong sinabi dating head ng PCGG na ang naging balakid na noon ay ang US. Kaya huwag kayo maniwalang kinidnap. Anyway, so parang
Ayun na yan. So, finders keepers, emirate. Kaya ngayon, itong sinasabi niya ngayon, nasa stage, hiningi mo yung tulong ng Catholic Church. That's a religious group. Para hindi kayo hulihin lang Marcos government. So, sabi pa niya, para daw ma-prevent ang pag-take over ng military pag nategi si Marcos. But that's beside the point. Di ba? But that's beside the point. We don't even know if that's real. Yung statement rin kasi yung statement rin kasi ni Juan Ponce Enrile, ni JPE about INC, there is a deliberate effort to mislead kung ano yung layunin nung INC. Na the way he was he framed his statement na parang gusto ng INC na na kumbaga na i-alter yung constitutional guidelines on impeachment. Hindi naman ganoon. Oo, wala naman ganun. Parang naano ko doon sa sa post ni JP, parang unang-una parang nagsalita siya on behalf nag-put siya ng words sa mouth ng mga taga-INC. I think bad shot ka na ngayon sa INC. Bad shot ka na ngayon sa INC. I think, no? But this is politics, we'll never know. So, ang nakakaloka niyan, bawal na bang mag-rally? Correct. Yun eh, bawal namang mag-rally, magbigay ng saloobin na ayaw namin ng impeachment. Is having, bumalik na naman tayo sa Marcos. Kaya ka kinuha diyang legal advisor because alam mo ang Marcosian tactics, parang ano mo na yan, kabisado mo na yan. Ganyan din naman kayo rin, ang rally ay makakasila ng Constitution, emirate, ha? Parang, hindi naman nila ina-amend yung Constitution. Ang gusto mag-amend ng Constitution, si Martin Romualdez, na pinsan ng presidente. Totoo. Na pinsan ng presidente, through People's Initiative Kuning-Kuning, na ginastos ang pera ng taong bayan. Bakit yan hindi ka magsalita? Yan talaga ang attempt na baguhin ang Constitution through what kind of means? Through People's Initiative Kuning. Through Martin Luther King's tactics. Bakit hindi ka mag-ano doon? Yung INC nag-rally lang naman. Hindi ba? Hindi nga rin naman sila napapahayag na this is for Sara. They're actually very, very play safe. Di ba? Kung tutusin, di ba? Very play safe ang INC noon na gusto lang namin rally for peace, emirate, chorba. Tapos ang dami yung kuda. Wala kasi sila sinasabi. Ang dami nilang kuda kasi while the INC is not saying na para kay Inday yun or para sa Duterte aligned yung rally, hindi rin kasi sinasabi ng INC na supportive sila dun. Well, ang sinasabi ng INC is that ang daming problema ng Pilipinas, unahin natin yun kaysa yung impeachment. There are some issue on the budget, problema sa mataas na bilihin, problema sa trabaho, and things that they articulated nung rally. Okay, so hindi, ayun na nga, ang dami yung sinasabi na parang, why don't you address the substance? Akala ba namin, ayaw ni BBM ng impeachment. Tapos ngayon, nag-ano na kayo, bakit? Mapapahinto ba ng INC ang impeachment? Bakit hindi ka nagsalita? Nung sinabi ni BBM na ayaw niya ng impeachment, dapat nagsalita ka rin na, bakit? Ikaw ba presidente ka, mapapahinto mo impeachment? It is in the Constitution, kuning. Nagigets yun na. Yung statement ni JPE is actually applicable to the president kasi the president wanted the impeachment to be stopped kasi sabi ng presidente walang kahit isang Pilipino ang magbe-benefit dyan sa impeachment na yan, ganyan. I mean, dapat si JPE meron din siyang ganung 'di ba? Meron din siyang ganung statement which is basically the same message as INC. Yes. Kung ano yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr. is the same message of INC. So, JPE, what's good for the gander should be good for the goose. Remember, Mami Joey? Di ba before mangyari yan? Oo, before mangyari yan, di ba, Mami Joey, may mga DDS na nagsasabi na, ay, ano yung INC, dapat manindigan sila, dapat ganyan, dapat sabihin nila talaga. Na sinasabi natin, hindi natin pwedeng pilitin yung INC, hindi nyo pwedeng pangunahan sila sa kung anong gusto, dapat isigaw nila yung gusto ninyo. Kumbaga, kung ang ano lang nila is impeachment lang, unity lang, doon lang tayo. Anyway, yung ano naman nila is party rin ng pananawagan natin. So, hayaan natin sila. Ito naman si JPA, parang ganun din siya. Pinangunahan niyo yung mga INC. Na parang, yung hindi kayo pwedeng manawagan ng impeachment kasi may batas ganyan, hindi niyo pwedeng baliin yung constitution dahil may batas ng impeachment. Sinabi ba ng INC na huwag yung impeach si Sara kasi ayaw namin? Actually, JPE, let me remind you na yung EDSA 3 na pinamunuan ng
puwersa ng INC na kung saan nasa stage ka para magdak doon was actually triggered by the arrest of Joseph Estrada for plunder. So that is actually the law being implemented, and that EDSA tres was instituted in order to protest or possibly stop the arrest. So bakit ngayon bigla kang mababang balita ang Constitution? Emerald. Ang nakakatawa, yung statement ni Bersamin at saka yung statement ni JPE magkagalit. Kasi yung statement ni Bersamin, this is part of the national discourse. Ito ay karapatan, pinapreserve natin. Dapat irespeto natin ang kinembot ng INC, ganyan. Yun yung statement ni Lucas Bersamin on the 13th nung araw mismo ng rally. Yun yung statement niya. Pagkatapos, bakit pagdating kay JPE na, are we prepared to discard or sacrifice the value of rule of law? Wala. Teka lang, iba kayo statement. I mean, ako, part yung mga statement nila. Ano yung EDSA na nagpatalsik kay ERAP? EDSA 2 o 3? EDSA 2. EDSA 2. Tapos EDSA 3 naman, yun yung mga INC. Alam ko kasi yun yung EDSA... Yun yung ERAP. Yun yung para pigilan yung arrest ni ERAP. Kasi inano na si ERAP eh. Inaresto na siya nun. Oo. For plunder. Na ano na yung kaso, so nagkaroon na ng warrant of arrest. Ang galing ni JPE, no? Ang galing niyang kumaga, before pa mangyari, ang galing niyang tumalon. Ang galing niyang tumalon kasi di ba parang, nung pinatalsik si ERAP, tanda ko, ano rin siya dun eh. Tapos nung ibabalik si ERAP, nakatutol din siya, pero eventually, naging kampi siya kay Gloria. Parang hindi ko na siya nakitang actively supporting nung panahon sa anak ni Cory, kay Pinoy. Pero ang galing niyang tumalon-talon. Ha? Supportive siya. Dapat magpulat pa siya ng Supportive siya nung panahon ni Pinoy. Hindi ba nga, siya nga yung Senate, ang president ng impeachment court. Ng impeachment court noon. So sinunod niya. Pero nagkaonsehan sila kasi nga, bakit siya lang yung inaresto sa Napoles? Tapos nung nagkaganunan na, ni-reveal niya na, inanuhan kami, binigyan kami ng 50 million each para dun sa conviction, ha? Diba? Umuo rin siya, ang nag-reveal lang si Jinggoy, parang, Kaya nga sabi ko, si Bok Revilla. Na sila. Pero umuo rin siya noon, natigan niya. Kasi nasa inaresto bigla. Diba? Na parang pagkatapos namin sumunod sa inyo, bigla niyo kami aarestuhin. Diba? Na parang, yun masabi ko naman, ha? So, ang galing niya, no? Tapos nung time ni PRRD, nakasuporta siya because nga, doon sa nangyari sa kanya during ni Pinoy time. And then, after ni PRRD, ang galing niya. Pwede siya paggantihan ng BBM eh. Dahil sa ginawa nila sa atin. Pero ang nangyari, naging parang advisor pa siya. So, ang galing niyang lumipat-lipat. Survival talaga. Well, for one thing kasi, napaka-persuasive rin kasi ni JPE eh. So, tingin ko, kaya-kaya niya rin kasing alam mo yun, given an opportunity na makausap yung mga political yung mga political enemy, it's better to, siguro kasi it has something to do with JP is someone that you'd rather be kakampi kaysa gawing kaaway. Ganon. So parang keeping him at ano sabi mo? Si JPE kasi, yung tipo ng political animal na mas pipiliin mo na gawing kakampi tapos arm's length mo lang siya. Nasa arm's length mo lang siya. Kaysa gawin mo siyang kaaway. Well, so, that was before. Nung malakas-lakas pa siya. But now, JPE is, kasi nung panahon na yung girl, marami pang mga senior officers na military na katsokaran ba ni JPE. Kasi matagal lang. Yung mga kasabayan niya, deads na. Yung mga kasabayan niya, parang, sino na? Alam mo yun? Kaya ngayon si JPE, kaya nga ganyan-ganyan na lang siya. Pero, kaya siya kinukuha niya ng legal advisor kasi alam niya yung mga pasikot-sikot. Kasi nga siya nga ang chief architect noon ng martial law. So, alam niya yung mga paikot-ikot. I'm pretty sure, alam din niya kung paano. Kasi brilliant legal mind talaga yan si JPE. Diba? Next to Marcos noon, JPE was probably parang ang ganyanan niya ni JPE. So, kung may mga itatago-tago ka man, JPE is the guy. JPE is the guy. Kabisado niya yan. Ginawa niya yan eh. So, parang, alam niya yung pasikot-sikot, ganito, Emerald, Chimbustar, Camerot. At alam din mga extra political strategies, magaling rin kasi si JPE. Extra legal. Extra legal, oo.
Mga extra-legal na. Yung payuhan yung si BBM ng, ito hindi yan mag-work kasi hindi yan nag-work nung time ng tatay mo. Ito pwede natin ilusot kahit walang martial law. Yung mga ganyang tactic, mga ganyang strategy. Bakit nga ba? Kasi nga, di ba, kailangan nila i-defrost ang hindi pa na-defrost. Siyempre, kailangan mo ang brilliant mind ni JPE doon. Paano natin ito ilulusot dito sa Pilipinas? Ano ba, i-research ito, anong batas ang specialty ni JPE? Anong commercial law? Commercial law. So si JPE, magaling yan sa corporate, sa mga, lahat commercial law. Galing din, yan ang talagang ni JPE. In fact, parang may rumor pa nga nun na siya yung halos sumulat daw ng corporation law ng Pilipinas. Ayun. So alam niya talaga yung pasikot-sikot. Alam niya yung pasikot-sikot sa And so, if you want to hide wealth, if you want to lay your company, if you want to if you would like anything about corporation, perfect yan ni JPE. 100% siya sa commercial law nung nag-bar yan. At syempre, kung totoo yung chismis na halos siya yung sumulat ng commercial law, if you wrote the law, you know how to work. You know the way around it. You know how to work. Kung sumulat di ba? Ikaw rin. Forte talaga niyan. Kaya nga yan si JPE. Di ba? Alam ng lahat. Isa ka sa nakinabang. Pero si JPE, di hanapin nyo, kunin nyo. Kung kaya nyo. Kung meron, kung mahanap nyo, kung kanino. Ibig sabihin, Dex, bago pa umabot sa kanya, bakla piniikot-ikot ka na ng kung saan-saan. Kasi nga, he knows corporate law very well. Diba? Paano ba ang pinrose, paano ba inilagay sa iba't ibang refrigerators ang tinaguri ang frozen fruits and vegetables? Layering. Layers and layers and layers and layers of shell companies. Sino ang the best lawyer at the time on commercial law? Ako rin nakakapanghinayang si Manong Johnny, no? Alam mo, promise, sayang yung talino ni Manong Johnny kung nagamit lang para sa Pilipinas. Hindi yung... Had he become more patriotic sana, yung less concerned sa survival and really more... If that's the case, kasi, mamilay ka. If that's the case na yung siguro hindi na siya buhay ngayon. Oo, baka nung time pa lang ni FPM, na siya. Nagibum-bum na siya. Pero sayang after ni FPM, sana gusto siya na maging patriotic kasi sayang yung utak niya. Promise, matalino si Manong. Hindi ko naman sinasabing hindi patriotic si JPE, no? I'm just saying. Mas matimbang sa kanya yung survival kaysa yung personal survival niya. Personal survival niya kaysa yung I'm pretty sure merong pagmamahal sa bayan. I'm pretty sure merong Pero naman siguro, pero kailangan pa niya siguro pa rin yung gusto yung niya, yung gusto niya labanan yung electric. Yun yung pinangako niya noon. Gusto ko happy ka, pero ang niya noon yung kuryente. So parang pati mo na lang nilabanan yan, sir. Power, ka naman, magaling ka naman. Pati hindi mo na lang nilabanan ng bonggang-bongga. Kasi makakalaban mo ng lahat ng oligarko. Kasi nilabanan mo kuryente. Kliyente niya yung mga yun. Di ba naalala niyo ba yung tumakbo yan? Yung gusto ko happy ka, tapos yung kuryente, yung kanyang, number one, yung kanyang issue. Issue talaga, pag kuryente talaga, pag sinabi mo talagang lalabanan mo ang kuryente, makakapukaw ka talaga ng damdamin ng mga Pilipino. Kaya nga nagtataka ako, bakit walang tumatakbo ngayon senador na kakalabanan ng kuryente? Kasi baka mag-blackout yung, habang binabasa ang pangalan nila, baka mag-blackout dun sa county. Anyway, yun yung eksena no. Pero ngayon, parang, basta lang lumala ata, JPE, yung kuryente. Ito yung ang tawag dito? Basta tanda ako ang number one niyang noon after ni Cory is after nung wala na si Cory, si Miriam. Di ba yan ang number one kalaban ni in really si Miriam Defensor? Bardagulan silang dalawa noon. Sa yung sa impeachment court. Oo. Ayun. Pakita ko lang sa inyo ng very very quick yung campaign ad ni ni JPE. Hindi na maiinta ang mukha sa presyo ng gas. Pamasahe, pagkain. Paano kakasyang kinikita? Kailangan natin si Manong Johnny. Pinaglaban niya tayo noon sa tamang singil sa kuryente, sa nawawalang cellphone load at patong-patong na buwis. Ngayon, siya pa rin ang lalaban para sa atin. Ang lodi natin sa talas at galing. Si Manong Johnny. Gusto ko, happy ka! Ayun. Nanalo ba siya dyan? Panalo siya.
Kailan yan? Anong year yan? 16 yata yan eh. 5 years ago. 2019? Talo pala siya. Talo siya nito. Talo siya. Yan 2019, natalo siya dyan. Talo siya 2019. Oo. Natalo siya dyan kasi hindi siya kasama dun sa slate ng Duterte. Oo. Baka hinanakit mo rin yan, Lodi. Oo. Malamang. Tingnan natin, sino may senator slate ni Sara Duterte ng 2019? Hukbong ng pagbabago. Hukbong pagbabago. Sila ba to? Hindi, kasama ba yun si Enrile? Kasi dito natin makikita, no, kung ano bang pakiramdam ng, ay girl, wala siya. Pagbabago. Pero tumakbo siya ng 2019? Tumakbo siya ng 2019. Tumakbo siya ng 2019. Ay, masasakit talaga ang loob ko, no? Hindi ka kasama niya. Oo. Ito yung hugpong, mayroong... Wala siya, no? Wala si Enrile sa hugpong. Oo, wala. Teka, ito, basahin natin. Yung 12 na pinili ni Inday, Sani Angara, Pia Cayetano, JV Ejercito, Jinggoy, Coco Pimentel, Bong Revilla, Cynthia Villar. Bato de la Rosa, Bongo, Sajid Mangudadatu. And Francis Tolentino. And Jiggy Manicad and Francis Tolentino. Yun yung ng hugpong. So walay si Lodi. Well, pati pala si JV Ejercito nasa hugpong ng pagbabag. Oo, si Jinggoy at saka si JV. Hindi, wala si Jinggoy noon. Pero nandiyan siya, yes, tapos pareho sila hindi pumasok. So, pero pumasok lahat ng hugpong. Halos lahat ng hugpong pumasok, except si JV Manitan. Tapos anong pang ilan si Enrile dito? So, shit. Mas malaki pa boto ni Jiggy Manigan kay JP. JV Ejercito. Kay JPE. Kay JPE. Oo. Kasi naman, parang ang tanda-tanda na ni Enrile noong 2019, parang pinagtatawanan na siya, di ba, na parang... Sobrang tanda yan eh. Girl, pero kung isinama siya doon ni Sara, sa kanyang mananalo yan. Mananalo si Enrile. At saka, Mami Laika, kung nanalo si Inday Sara doon, patapos na siya ng term niya ngayon. At natapos pa niya. Diba? Diba? So, pwede ba siya tumakbo uli? Ay, hindi siya pwede tumakbo kasi last term niya na to eh. Pero ngayon, last term, pangalawa na ata niya yung term as a senator. Pero, ang eksena, bakla, nakakaloka, mas mataas pa boto ni Chel Jokno sa'yo. Nakakaloka. Parang, alam mo yon? So, parang, ayun na nga ba ang sinasabi ko, mga Bex? So, alam naman natin si JP, siya, very political animal. Bakit hindi siya in-endorse ng INC noong 2019? I-check mo nga kung sinong senatorial slate ng INC. Oo, ayan. Kasi, i-trace natin ang access to grind niya, ni JP. Pero yan, kasi siya di ba? Ang talaga niya is survival. Syempre, sa isang politiko, ang survival dyan ay maiboto kang muli, mailukulo ka sa pwesto. At syempre, yung mga taong hindi tumulong sa survival mo, imbiyarna ka. Survival sa'yo, politics. Oo, siya mang in-endorse ng INC noong 2019. Sani Angara, Nancy Binay, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Jinggoy Estrada, Bongo, Lito Lapid, Amy Marcos, Grace Poe, Bong Revilla, Francis Tolentino, and Cynthia Villar. Walay na naman ang Lodi mo! Alam mo, hindi siya endorse ng INC. Saka, ay palasas. Talagang may something yung INC saka si JPE. Kasi di ba nga yung INC ever since talagang supporter ng Marcos yan saka ni ERAP. So, tingin ko yung INC, never na maaawitan ni JPE yan na-supportan siya. Kaya ever since talaga may may axe to grind siya sa INC. So, may axe to grind siya kasi hindi siya sinuportahan. Kasi, ito kung ikaw, inamin naman niya, for him, politics is about survival. It's all about survival. So,
kung yun talaga ang panuntunan mo sa buhay, yun ang yung highest value, survival. Anyone who doesn't help your survival as a politician will be an enemy. Yes. Simple. Simple. Para sa politiko, ang survival is to be elected. Ngayon, kung si Joey, hindi ako tinulungan, hindi ako nilagay ni Joey sa kanyang magic circle, enemy na kita. Wala kang pakialam sa'yo, enemy kita, di ba? Ngayon, kaya nga, di ba, didikit siya kung sino makakatulong sa kanyang survival. Miss kayo ng miss? Miley Rose? Hello. Charot. So, pero sabi ni Roldy, dinalaro ng INC si Enrile nung panahon ni Erap, pero di na kaya siya dinala dahil kay Erap, hindi dahil siya. Nung 1998, Mami Laika? Pero sa namasa. Nung dati, dinala pa yun ng INC, pero nung 2019, hindi na. Oo. Kaya siya dinala kasi ng INC because of Erap. Because of Erap. Kaya nga, di ba, noong 2019, nandun pa rin si Jinggoy Estrada sa kanilang listahan noong 2019, kasama sila sa slate. Kasi INC is very, ganun talaga ang pamunahan ng INC kay Erap. Dahil I believe, yan, San Juan, ang isa sa ang pinakaunang city or bayan na ang iglesia. Kasi di ba diyan ang compound ng ni Ministro Manalo compound sa San Juan? Sa Little Baguio, nasa San Juan. Doon ba? Malaki yung compound doon. Tapos malaki ang naitulong ni Erap actually inalagaan ni Erap ang INC sa San Juan noon. Oo, kasi mayor doon nag-start ng political career si Erap San Juan talaga. Yes. So talagang yung Erap and Iglesia, parang mahaba yung pinagsamahan yan. Ang Erap and Iglesia, para yung kay OJC Duterte. Oo. Oo. Kaya rin kaya rin naman yung Yeah. That's the best way to put it, Oo. Yes, yung INC Estrada relationship, para yung kay OJC Duterte, di ba? Na si Digong din na inano niya yung kay OJC doon sa lugar na yon, na parang naging instrumento ba na maging stable yung religious group. So yung sa San Juan, tama ba ako yung mga taga-ANC na sa San Juan ang unang parang nag-ugat? Kasi nandiyan ang compound ni Ministro Felix Manalo. Kasi may Manalo Street nga doon na sobrang haba. That's Felix Manalo. Doon ang compound na ni Ministro Manalo. Na malaki yung compound na yun. Malaki yung. Yeah, ang haba noon. At saka yung yung magandang area siya. Yung F Manalo Street na yun, magandang area. Ayun. Ako di kaya din kaya sabi pardon, Oo nga. Ang inaano po namin dito, yung INC po kasi nasa city ng San Juan. Okay, nasa city siya ng San Juan nag-umpisa. Kaya nga kailan si Estrada, Erap and INC, ano talaga yan? Magkaano talaga yan? Actually si Erap sa sumikat siya because of San Juan yung pamamalakad niya sa San Juan. And then maganda ang San Juan noon, promise, maganda nung time namin, parang nakakainggit. Di ba naalala mo yun? Yung para mo di ba ako kasi na taga Sampaloc, tapos pupunta ka ng San Juan, yung feeling mo, ay, maganda naman. Totoo. Yung pagkalumabas ka ng Manila area, ay, maganda na San Juan na to. parang modern na San Juan. Diba? Naalala nyo nung panahon natin, nung kabataan natin, Mami Laika, nung 90s, San Juan is the place to be. And Green Hills. Kaya sumikat si Erap, kaya siya naging presidente. Parang Davao Duterte, nung time no yun, San Juan Erap. At natulungan siya ng iglesia. Tulungan niya si Erap sa iglesia sa San Juan noon. Yes. And then, at ang kaya sa San Juan, walang snatcher. Yung pa yung noon. Sa San Juan, walang snatcher. Which was true enough. Tapos may talaga si Erap, kadikit ni Marcos kasi because of the San Juan, pati yung iglesia. Magkakadikit yan. Kaya nga sabi ko, nakaka-alarm, malamang na-alarma yan ngayon yung mga Marcos kasi ever since talaga yung INC nakasuporta yan sa mga Marcos. Pero ngayon, ba't parang, di ba? Parang may paninindigan sila. So,